Ang tunay na pananampalataya ay isinasabuhay sa lihim, kung saan tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kapag siya lamang ang ating hinahangad, siya mismo ang magiging gantimpala natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay sincerity. Ngayon ay Miyerkules ng Abo at sinisimulan natin ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Dinidispose tayo ng araw na ito kung paano natin sisimulan ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Sabi nga, sa bawat pag-uumpisa, napakahalaga, umpisahan mo ito ng tama. Anuman ang gusto mong marating, saan man, at anuman yung gusto mong maabot sa buhay, napakahalaga, simulan mo ng tama. At ang Miyerkules ng Abo, tinutulungan tayo na simulan natin ng tama ang ating paglalakbay. At yan ay sa pamamagitan ng salitang sinseridad, sincerity. Yung salitang sincerity, galing sa wikang Latin, sine cera. Ibig sabihin, no mask, no wax. Yung wax ginagamit sa paggawa ng maskara. Kaya napakahalaga, alisin natin ang maskara. Yung maskara ng pagkukunwari, pagbabalat kayo, pagpapakitang tao. Minsan sa kagustuhan nating mahalin, sa kagustuhan nating ma-affirm, sa kagustuhan nating tanggapin tayo, nagsusuot tayo ng kung ano-anong maskara. Ginagamit natin ang pera, ang impluwensya, ang kasikatan, para lamang maramdaman nating mahalaga tayo. Maramdaman nating mahal tayo. Maramdaman nating may kwenta tayo. Kaya lang, kalaunan, mararamdaman natin na hindi authentic, hindi totoo yung pagpapahalaga
yung pagmamahal, yung kwenta, kung yun lang ang basihan. Paano pag nawala ng lahat yon? May magpapahalaga pa ba? May magmamahal pa ba? May kikilala pa ba? Baka wala na. Dahil mali ang umpisa, mali ang paniniwala. Napakahalaga na umpisahan natin ang paglalakbay na ito sa panahon ng Kwaresma sa pag-aalis ng ating maskara, sa pagiging totoo, yung mahalin tayo kung ano yung totoo sa atin. Tanggapin tayo kung ano yung totoo sa atin. At pahalagahan kung ano yung totoo sa atin. Yung totoong tayo. Sa paglalakbay na ito, ito'y proseso ng pagpapakatotoo. Proseso ng pagiging totoo dahil ang totoo, mahal tayo ng Diyos, mahalaga tayo sa Diyos, tanggap tayo ng Diyos, yung totoong tayo. Kaya nga, maging sa ating gawain, napakahalaga, paalala ng ating Ebanghelyo. Kung ikaw ay mag-aayuno, kung ikaw ay magkakawang gawa, kung ikaw ay magdadasal, gawin mo ito ng lihim. Gawin mo ito ng walang pagmamalaki, walang pagpapaimbabaw, pagmamataas, kundi ginagawa mo ito ng lihim, na ang nakakaalam ay walang iba kundi ikaw at ang Diyos. Tinuturuan tayo ng mga gawaing ito ng pananalangin, pag-aayuno at pagdarasal na isentro ang ating sarili, ang ating buhay sa ating personal na ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa na walang pagmamalaki, kundi tinuturuan tayo ng kababaang loob. Kababaang loob na siyang mag-aalis ng ating maskara. Na magsasabing, hindi mo kailangan ng posisyon, hindi mo kinakailangan ng impluwensya, hindi mo kinakailangan ng pera para mahalin ka. Just the way you are. Just be who you are. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. Kahit wala ng lahat ng ito, mayroong Diyos na siyang tumitingin sa ating puso, nangungusap sa ating kalooban, nagpapahalaga at nagmamahal sa totoong tayo, sa totoong ikaw. Kaya nga mga kapatid, sinisimulan natin ang paglalakbay na ito ng mayroong sinseridad sa puso. Sapagkat kapag tinanggal natin ang maskara, doon lamang natin madidiskubre ang tunay na pagmamahal, yung tunay na nagmamahal sa atin. Sino? Ang Diyos. Kasi ang panahon ng Kwaresma ay panahon na kung saan ang puso natin ay naghahanap sa presensya ng Diyos. Naghahanap sa Diyos. Ito'y paghahanap sa Diyos. Or better yet, paghahanap ng Diyos sa atin. Kaya lang, anong klaseng tayo, anong klaseng ikaw, anong klaseng ako ang gusto mong matagpuan ng Diyos? Yung ako na may maskara o yung ako na totoo? Yung pagmamahal, totoo lang yan kapag walang maskara. Tayo maraming maskarang sinusuot para lang mahalin tayo. Ang Diyos, hindi kinakailangan ng maskara mo para mahalin ka. Kaya gusto ni Jesus, alisin lahat ng maskarang ito and just be who you are. Maikli lang yung buhay natin. Kaya nga ipinapaalala ng Miyerkules ng Abo, yung abo na inilalagay sa ating ulo, sa ating noo, reminds us that we are dust. Alabok lang tayo. Life is short. Sasayangin mo pa ba yung buhay mo? Live your life well. Sa paanong paraan? Remove your masks and allow yourself to be loved just the way you are by God. Kung hindi ka man tanggapin at mahalin ng iba, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Yung totoong pagmamahal sa kabila ng lahat.
Mga kapatid, simulan natin ang ating Lenten journey sa pamamagitan ng pagiging sincero. Walang maskara, yung totoo. Mahal ka ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa totoong pagmamahal. Maikli ang aming buhay, subalit pwedeng maging makahulugan dahil sa pag-ibig mo. Tulungan mo kaming magbago. Tulungan mo kaming isentro ang aming puso at ang aming buhay sa pagmamahal mo. Wala nang iba. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiyahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.